So hi guys, so we have here 3 kasabas. Each one is half kilo. So babalatan natin yung isa, yung kalahating kilo. So yun guys, nabalatan na natin siya. So ngayon, kakayurin na natin siya. O i-grate na natin siya. So dalawa lang yung pagpapilian nating butas. Kasi yung sa kabilang side, may malalaki na yan. So either you choose this one side or this one. This one is very fine. So I think we should use this one. I will try this one also on the side. So, let's see. Kasi kunti lang namang difference dito. Yeah. Pero mas maganda pa rin ito. Yung pinakapino, guys. So, mag-grate na tayo. So, as you can see, guys, ang ginamit natin itong pinakapino side. And, always take note, guys, kapag hindi natin siya mahawakan or hirap tayo sa paghawak, kakat natin siya dito. So, ayun, guys. Para mas madali. So, ayan po. Tapos ng ating kasaba. Nag-grate na natin. So, ngayon ililipat natin siya dito. Para ating mapigaan. Mas-squeeze natin yung tubig. Ayan guys. So, nakita nyo meron po siyang lumalabas na tubig. Ayan. So, kailangan lang guys, huwag siyang super dry. So, ito na yun guys, ang ating kasaba na squeeze. So, mag-a-add lang tayo ng ating sugar. 3 tablespoon of sugar guys. Ayan. Ang pag-measure po natin ng ating sugar ay flat po ha, hindi yung umaapaw-apaw. So, ganyan lang po. And then, i-mix lang natin siya. Mix natin siyang maigi. So, ngayon, tapos na natin siyang haluin. Ipo-form naman natin siya ng balls. So, I'm using 1½ tablespoon guys. Ito siya. 1½ tablespoon. So, hindi siya ganun kalaki. Kasi kapag 1 tablespoon din po, masyado na maliit. So, itong 1½ yung ginamit ko. Yan. So, paalala lang po, kapag po tayo ay humawak ng pagkain, yan. Always make sure na naghugas po tayo ng kamay. So, lalo na kapag ganito, bare hand yung ginagamit natin, wala tayong gloves. So, ganun pa yung gagawin. Kailangan laging malinis. So, ayan. So, tingnan natin kung gaano kadami yung ating magawa sa ating kalahating kilong kasaba. Ayan. Sobrang napakadali lang ito guys. Ang kasaba naman po ay mura lang, diba? So kapag nag-pricing po tayo, kaya nagluluto tayo for business, lagi nating i-consider kung magkano po yung nagastos natin sa ating pinamili sa mga ingredients. Siyempre kasama si sugar, kasama si niyog, kasi meron po tayong niyog pagkatapos nito. Kapag steam naman po ay, of course, gumagamit tayo ng gas, isama na rin natin si gas, diba? Ganyan po lagi yung pag-compute ng ating ginagamit na mga lahat ng ingredients, expenses. Kahit nga po si tubig kasi nagbabayad tayo ng tubig. So lahat po yan, meron pong kaakibat kung saan po natin ginagamit when it comes to business. So yan. So wag naman po tayong magpatong ng masyadong mataas. Yung tama lang, yung abot kaya ng ating mamimili. So ayun guys. Tayo po ay So nakabuo tayo ng 10 pirasong bilog sa ating kasaba ng kalahating kilo. Yan. So, ito natin siya ilalagay. So, ito namang another na 5, dito naman natin siya ilalagay. So, tingnan natin siya guys, kung ano yung difference niya, yung nakalublob sa tubig at saka yung nakaangat sa tubig. Ayan. So, tatakpan lang natin siya. Ayan. Pero wag natin siyang super close. Ganun lang. Ganun lang siya nakaangat. So, isasalang natin siya ng mga 15 to 20 minutes.
So yan guys, ayan, tapos na ang ating kasaba. Yan, itatransfer na natin siya dito. Kailangan sa paglagay, wag silang magkadikit-dikit para hindi talaga sila magdikit. And then, ito naman yung ating nasa pinakulo. Ayan, patay na natin. So, ayan. So, as you can see, this one is white than the other one. Ayan guys. So, nakikita nyo na yung difference. Ngayon pa lang nakikita na natin yung difference nila. Ayan. So, ngayon, pag naalis pala sa tubig, ayun, magkasing kulay na sila lahat. So, meron po tayong niyog dito. Yung kinayod na or grated na niyog. Ayan siya, guys. So, ang gagawin natin ay igugulong natin siya sa niyog. Ayan. O, diba? Ayan, ganyan lang siya, guys. Diba, napakasimple. Ayan. Lagay mo lang siya sa niyog lahat. So, ayan na guys, ang ating steamed cassava balls. Kaya sa canister. So, depende kung paano natin siya ibenta. Pero pag sa probinsya naman, or sa street, pwede natin siyang tuhugin ng ating barbecue stick. Parang ganito lang. Yan. So, it's up to you kung ilan yung ilagay mo. Yan. Parang ganun. Out. Yan. Yan. Ayan siya, guys. So, ayan po siya kapag ibibenta natin. So, pwede natin siyang ibenta ng 5 pesos each or 3 pesos each. So, depende nga po yun. Katulad ng sinasabi ko, depende po yun kung magkano po yung ginastos nyo po sa mga ingredients. So, yun po. Sana po ay meron po tayong natutunan sa ating video for today. Thank you for watching. Bye-bye!